May programa ang Department of Trade and Industry Philippine Trade Training Center, Global MSME Academy o PTTC GMEA kasama ang foundation ng isang pribadong bangko na layong magbigay ng suportang pinansyal sa mga micro, small and medium enterprises sa bansa o MSME. Yan po ay ang Small Enterprise Acceleration Lab Business Expansion through Training and Application Program o SEAL Beta. At para malaman pa natin ang iba pang detalye tungkol dito, ay makasama natin ang OIC Executive Director ng DTI PTTC GMEA na si Executive Director Maria Fe Avila at maging si Ms. Juveline Reniva. Good morning po and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. This is Prof. Fee together with Meiji. Good morning. Good morning. Yes, good morning po. Pwede niyo po bang ipaliwanag kung paano nagko-collaborate yung PTTC GMEA at yung inyong partner foundation sa pagtulong sa micro at small enterprises sa pamamagitan po nitong SEAL Beta program? Yeah, thank you. This partnership now with BPI Foundation and Bank Direct ay nagsimula noong 2010 pa. So matagal na itong programang ito at kami ay nagpa-partner in terms of training. So kasi yun po ang mandate ng Philippine Trade Training Center. Yun ang binibigay naming programa sa kanila sa mga micro-entrepreneurs. At ito ay isang integrated training program kasi hindi lamang ito tungkol sa isang aspeto ng negosyo kundi lahat ng nasasakop ng business operations katulad ng finance, ng production, ng marketing, and even yung sa kung paano mag-handle ng mga tao. Ang kagandahan nito, yung sa collaboration namin, katulad ng upang masagot ko yung tanong kanina, ay bukod sa training, kasama namin yung bangko, ito yung partner namin, BPI Foundation, kasi sila naman yung magbibigay din ng mga kaalaman tungkol sa financial education. Tapos yung ating partner na Bangko Direct naman ay pwedeng magpautang para sa kanila. So inihahanda namin yung ating mga micro entrepreneurs dun sa mga bagay na yon. Ang isa pang magandang collaboration na ginagawa namin dito ay yung pinakang application part ng training na kung saan sila ay nagkakaroon ng pagkakataon na ma-showcase yung kanilang mga products sa pamamagitan ng trade fairs. So mapapakita nila doon yung kanilang kung ano yung mga natutunan nila. So that's how we collaborate. Hindi lamang training, kundi ganun din, matulungan silang makautang at maipakita yung kanilang mga produkto sa real na sitwasyon. Alright. Thank you. Okay, we understand itong mga trainings ito, malaking tulong syempre para sa ating mga businessmen na or business persons sa MSMEs, no? Pero we want to know, syempre narinig natin yung utang, no? So sa ating mga kababayan na interesado dito, how would they qualify? Ano yung mga pwede nilang ipasang requirements? Anong mga qualifications for them para sila ay makautang at makapag-start ng kanilang business or magtuloy o mag-maintain na ng kanilang business? Go ahead, Ms. Fe. So in terms of kung ano yung mga qualifications na kailangan nilang i-comply para sila makautang, I think nandito po naman ang ating kasama, no? Sila Ms. Nina Robles, upang masagot po at saka ang ating BPI Foundation kung ano yung mga kailangan nilang ibigay na mga requirements para po sila maka-apply sa bangko. Pero ang PTTC po, on that aspect, ay inihahanda sila para maging qualified talaga sila, hindi lamang upang mabigyan sila ng mga kaalaman na kailangan nila para maipagpatuloy ang pagpapalago ng kanilang mga negosyo. So kung ano po yung mga requirements na nilalatag ng bangko na kanilang uutangan, yun po ang kanilang dapat na maihanda. But bukod doon, sabi ko nga kanina, importante yung kaalaman. I agree, no? Kasi with the training nga po na binanggit ninyo and then yung pwedeng umutang, mas magkakaroon din po ng confidence yung ating mga kababayan to pursue talaga yung idea nila when it comes to business. And also should be responsible, financially responsible. Kaya yun din ang tinuturo nila, tinutulungan, no? Ito, Ma'am Joy, ano naman po yung naging inspiration ninyo? Paano po ba nagsimula itong project na SEAL Beta? Okay, good morning everyone. So, ang inspirasyon talaga ng SEAL Beta ay tatlong bagay, no? So, yung una
yung advokasya ng BPI Foundation na tinatawag natin na financial wellness o kagalingang pampinansyal. Naglalayon ito na matulungan ang mga pamilyang Pilipino na maging self-reliant at sustainable. Pangalawa naman dyan yung aming aspiration na kasama lahat sa pag-unlad. At yung pangatlo, kasi yung Seal Beta, na-create ito noong 2022. So ito yung panahon na nagre-recover yung ating mga negosyante, lalo na ang maliliit na negosyo dahil sa effects ng pandemic. So yung tatlong bagay na yon nag-inspire sa amin para i-create ang Seal Beta. Nininiwala ang BPI Foundation, syempre kasama ng DTI PTTC, na ang malaking tulong sa ekonomiya ang ating small and micro enterprises. In fact, more than 50% ng employment sa ating bansa ay galing sa mga maliliit na negosyante. Ito nga yung ating micro and small enterprises. Kaya gusto talaga natin sa foundation na tulungan sila na magkaroon ng sapat na kaalaman, yun yung tinatawag natin na capacity building para sa kanilang negosyo. So dito sa ating 4-day event sa Seal Beta, marami silang courses or modules na kinukuha. Isa na nga doon, yung entrepreneurial finance, financial education, kasama din ng loan and debt management na binibigay ng ating isang partner na BPI Bangko. So ang Seal Beta, naglalayon talaga na matulungan yung ating maliliit na negosyante. Kasi naman sila din yung tumutulong para ma-improve din yung ating ekonomiya. Alright, ma'am, thank you. I want to know, is this the first time na magsasagawa po ng ganitong klaseng proyekto? So, na-create natin ito noong 2022. So, Okay. we are on our third run. Third This is the run, second okay. time na pumupunta tayo sa regions. Okay. Yung una kasi natin, 2022, dito tayo sa NCR, sa head office ng PTTC. Last year, nagsimula tayong pumunta sa iba't ibang region. So, nandun tayo sa Region 5, nandun din tayo sa Region 6, Region 1 at Region 11. So ngayon naman, ito yung pangalawa that we go to the region. So Okay. 4 naman na regions yung pupuntahan natin. Ito yung Region 7, Region 2, Region 3, and Region 9. Okay, given that this is the third run, we want to know, may mga success stories ba? Or may ilang hindi rin nakabayad ng utang upon doing that kind of, after the training, then they were given a chance to build the business, tapos either nag-fail or nag-succeed. What was the reception and how did the DTI respond to it? So yung success story po na ibabahagi ko ngayon, galing siya sa Seal Beta Region 6 last year sa Capiz. So meron po tayong isang participant, si Miss Miriam Lozada. Ang pangalan po ng kanyang micro-enterprise ay Francis and Jamer Food Products. Sila ay gumagawa ng homemade piyaya, At nakabisita tayo sa kanila nitong July lang. So nakita natin na binahagi din niya sa atin na ang natutunan niya sa Seal Beta, lalong-lalo na yung digital payments and e-commerce, pati yung visual merchandising ay nakatulong sa kanya para mapaganda yung packaging ng kanyang produkto. At ngayon, tuwang-tuwa siya na ibinahagi sa amin na mas marami na siyang natutulungan na bibigyan ng trabaho doon sa kanilang neighborhood, kasama na rin yung kanyang pamilya. So, binahagi din niya na sumali siya doon sa isang programa pa ng DTI. Ito yung KMME or yung Kapatid Mentor Me. At naging isa din siya sa mga top awardees doon. So, success story siya para sa atin kasi nakita namin na nagkaroon siya ng self-confidence. So, alam naman po natin na yung ating maliliit na negosyante, minsan nawawalan po sila ng self-confidence na makipagsabayan sa ibang negosyo. Pero yung case nga po natin dito sa Capiz, nakita niya na dahil sa Seal Beta, nagkaroon siya ng self-confidence, nagkaroon siya ng mga mentors, at nagtapa siya doon sa DTI KMME. At ngayon, patuloy niyang pinapaunlad yung kanyang negosyo. Wow, congratulations naman kay Miriam, no? Inspiring. Oo, Ma'am Joy, ito naman in connection of what you've shared, paano nyo po ba monitor yung progress or yung paano nyo na-measure yung achievement ng mga participants who completed the Beta Seal program? Ayun, salamat po. Maganda po yung katanungan ninyo. Lahat ng programa ng BPI Foundation, hindi lamang po ng Seal Beta, meron po talaga siyang tinatawag natin na monitoring, evaluation, and impact measurement. So kagaya nga po kanina, nung sa Capiz, isa po sa ginagawa po namin ay pinupuntahan po namin sila, binibisita namin sila, tinitingnan natin kung ano na ba yung nangyari sa kanilang negosyo at na-apply ba nila yung kanilang mga natutunan. So isa po yun sa success metric natin. So ginagawa po natin yan via interview or focus group discussion. Yun naman pong
isang leg ng ating Silbeta na access to credit. So nabanggit po namin kanina ni EDFE na meron din kaming isang partner, ang BPI Bangko. Sila po yung nangangasiwa doon, no, sa access to credit, na alam naman natin na kailangan din ang ating maliliit na negosyante para sa kanilang dagdag kapital. Si Bangko naman po ay may sarili po silang monitoring, no? So they have a regular process, kagaya po ng irregular process para po sa pag-monitor, para po sa collection, para po ma-ensure na yung loans will be paid on time. So yun naman po yung kanilang proseso. At idagdag ko lang po, isa sa success metric din natin ay yung market access. So may nakikita po tayong mga photos ngayon sa screen natin. Isa po sa mini-measure po natin kung nagkaroon po ba ng access sa merkado, direct access, yung ating mga participants ng Silbeta. So kaya malaki po yung pasasalamat natin sa PTTC, sa DTI PTTC, kasi sila po yung nag-mobilize ng mga trade fairs. At kasama po sa programa natin na sila din po yung mga negosyante po natin ay maging prepared para competitive ang kanilang produkto, na maging qualified naman sila dun sa trade fairs, pati dun sa mga negosyo centers ng DTI. Alright, Ms. Fe, let me go back to you. Maaari niyo po ba ipaliwanag ang papel ng trade fairs at itong top marketplace sa pagtulong sa participants na maipakita ang kanilang produkto? Thank you. Malaking tulong po talaga yung trade fair, katulad po ng nabanggit ni Ms. Choi kanina, kasi dito mas makikita nila kung paano nila isinagawa yung kanilang mga naging kaalaman doon sa training. So halimbawa, doon kapag may dumating na yung pagsiset up pa lang yung visual merchandising, for example, doon makikita na natin malalaman na nila kung paano yung dapat na gawin upang maging maganda ang presentasyon ng kanilang produkto. Ganon din kasama noon kung paano sila makikipag-usap doon sa mga gustong bumili o yung mga nagtatanong pa lang ng kanilang tungkol sa kanilang mga produkto, at syempre kung paano nila to eventually makapagbenta through the trade fairs. At doon, after noon, binibigyan pa namin sila ng mga coaching kung paano sa susunod through the observations na ginagawa during trade fair ay kung paano pa nilang mai-improve yung mga skills nila, no, ayon sa kanilang actual na pag-a-apply ng kaalaman sa trade fair simulation. Alright. EDFE, ito naman po, saan po patungo o ano po yung vision and plans pa ng Silbeta program this last quarter of the year? Ayun nga, nabanggit po kanina ni Ms. Choi din na ito po ay isasagawa namin sa 4 na regions, yung Regions 2, Region 3, Region 7, and Region 9. Yung pong Region 7 ay ngayong week na ito. Nandito po kami ngayon sa Cebu at iyan ay gagawin na matapos sa isa pang activity na ginagawa namin dito sa Cebu ngayon. So kasama po natin dito, of course, yung ating mga partner ng PPI and PPI Foundation and PPI Direct Bangko. So yung 4 na regions na yon, at may mga targets po kami, no, na maganda yung targets natin. Marami tayong gustong matulungan. Nasa almost 300, no? So kung may kilala po kayo na sa mga nakikinig po dyan na taga Cebu, pwede pa po kayo mag-apply through DTI, through PTTC, at of course through our partners po. At nais natin na lahat sila at the end of this program ay talagang magkaroon ng expansion. Yun po yung layunin natin para po makatulong din sila, of course, sa mga kababayan at sa buong ekonomiya ng ating bansa. Alright, alam mo, malaking tulong talaga yan sa ating mga kababayan all over the Philippines, no? Different regions. And actually, ako myself, very interested kasi I have an organization as well na very aligned with their advocacy. So, Okay. I'll connect with you later po. Ayan, on that note, thank you so much, Director or Executive Director Fe Avila at Ms. Joy Reniva sa pagbabahagi sa amin ng inyong napakagandang programa. Thank you. Thank you.